Mga mahal na kapatid, ang pagiging matiyaga o pagiging matyagain ay napakahalaga po na katangian na mataglay lalo na ng mga hinirang ng Diyos. At dahil nga sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, kasalukuyang kalagayan ng buhay ng tao, at higit sa lahat para sa atin, ang kasalukuyang nangyayari sa iglesia ay lalo nating kailangan na tayo ay magtiyaga, na tayo ay maging matiyagain. Sino po ba higit sa lahat ang nag-utos at umaasa na tayo ay dapat na magtiyaga? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Dito po sa awit 37, ang talata ay 7. Ganito pahayag. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Sino po higit sa lahat ang naguutos at umaasa na tayo ay dapat na maging matiyaga? Walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi ng Diyos ay pumanatag ka at matiyagang maghintay sa Kanya. Bakit po kaya sinabi ito ng Diyos? Sapagkat totoong may mga nag-aalala, mga kapatid, sa mga nakikita nila na nangyayari sa iglesia. Lalo pa nga at tila baga nagtatagumpay pa ang mga masasamang mga tagapanguna, nagtatagumpay pa sila sa masasama nilang mga gawain. Gaano tayo dapat na maging matiyagain sa paghihintay natin, mga kapatid, sa pagkilos ng Diyos para sa atin at higit sa lahat para sa iglesia? Basahin natin ang Santiago 5:7. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulan na maaga at huli. Gaano tayo dapat na katiyaga sa paghihintay sa pagkilos ng Diyos para sa atin, higit sa lahat para sa iglesia? Batay po sa talatang ating binasa, dapat ay tularan natin ang magsasaka. Di man niya alam ang pagdating ng ulan. Hindi niya alam kung kailan darating ang ulan para sa kanyang pananim, ay hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sabi nga sa talata ay matiyaga pa rin, nagtitiis pa rin, na hinihintay niya ang araw ng kanyang pag-aani. Mga kapatid, hindi rin natin alam kung kailan ang araw ng paghuhukom. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ngunit, sumasampalataya tayo na ang paghuhukom ay darating. Kaya wag nating tatakdaan ng Diyos kung kailan siya dapat na kumilos. Ang pinakamabuti ay sampalatayanan natin na darating ang panahon ng pag-aani o ang araw ng kawakasan. Paano kaya natin mapatutunayan na tayo ay nagtitiyaga, nagtitiis
habang hinihintay natin ang pagkilos ng Diyos. Basahin natin ang sagot sa Galatia 6:9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Paano natin mapatutunayan higit sa lahat sa Diyos na matiyaga nating hinihintay ang kanyang pagkilos? Ang sabi ni Apostol Pablo ay huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kapag hindi tayo nagsawa. Alin po ba ang mabuti na hindi dapat na pagsawaan na gawin? Ang mabuti ay ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya kung magpapatuloy tayo sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos na itinuro sa atin ng sugo na matapat na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo, tiyak, mga kapatid, kakamtan natin ang ating inaasahan. Subalit ang nakalulungkot po, mga kapatid, sa kabila ng katotohanan ito, ay may mga nawalan na ng pag-asa. Ng paniniwala ay hindi na kikilos ang Diyos para sa iglesia. Hindi na sasagutin ang kanilang mga dalangin. Meron pa ngang nagsasabi na para ano pa ang sumamba? Para saan pa yan? Wika nila. Dapat ba nating taglayin, mga kapatid, ang isipan na ang Diyos ay huli na, di na kikilos, at hindi na ipagkakaloob ang ating mga kahilingan. Mabuti po ay basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Mangangaral o Ecclesiastes sa Kapitulo 3, ang talata ay 11. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Dapat po ba nating taglayin ang isipan na ang Diyos ay huli na sa pagkilos? Hindi na niya ipagkakaloob ang sagot sa ating mga kahilingan. Kung inyong napansin, ang sabi sa talata ay iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ibig sabihin, mga kapatid, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Kumuha tayo ng halimbawa nito. Basahin natin ang 1 hanggang 8 naman. Pakinggan nyo, mga kapatid. Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, ang panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa, ang panahon ng pagdiriwa, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng mga pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit, panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Mga kapatid, patay po sa mga talatang ating binasa,
Iyan ang kahulugan ng sinabi kanina na iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang kahulugan ay may tamang panahon sa lahat ng bagay. Kung babalikan natin ang isa sa mga hula ng Biblia na naituro na sa atin. At ang hulang iyon ay tumutukoy sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ang sabi ron ay ang ikatlong bahagi ay daraan sa apoy para dalisayin. Ang apoy, ang katumbas ay mga pagsubok. Pagka daraan sa pagsubok, mahihirapan tayo. Ang iba siguro masasaktan ng damdamin, mahihirapan ng kalooban. Pero tatandaan ninyo, mga kapatid, ang pagdaan sa apoy na yan ay pagdadalisay sa pananampalataya. Sa makatwid, ang panahon ngayon para sa atin, lalo na sa mga naninindigan sa katotohanan. Ang panahon ngayon ay panahon ng pagdadalisay. Matatapos ito, mga kapatid. Pagdating po ng panahon na itinakda ng Diyos. Samantalang hindi pa yon dumarating, iangkop natin ang ating sarili sa panahong ito na ang nagtakda nito ay ang Diyos. At ang panahong yan ay ang pagdadalisay. Sa kabila po ng katotohanan ito, ang iba ay nanaig pa rin sa kanila. Ang isipan na wala ng kalutasan ito. Idagdag pa rito ang mga kahirapan at mga personal na suliranin nila, pagsubok na kanilang dinaranas. Kaya ang tanong natin ay, ano ang dapat na alalahanin natin palagi upang huwag tayong mawala ng pag-asa sa gitna ng kahirapan, pagsubok, at itong nangyayari sa iglesia na ating minamahal. Pakinggan ninyo, babasahin ko ang sagot dito po sa aklat ng Jeremias 29:11. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sa ibang edisyon ng salin ng Magandang Balita Biblia, ang nakasaad po sa talata, ang sabi ng Diyos, batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan sana ang laging nasa isipan at nasa puso natin. Kapag ka dumarating yung panahon na kawalan ng pag-asa, ang isipin natin ang Diyos ay may plano para sa akin. Na ang Diyos ay may inihahanda
na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, huwag po nating gawing sinungaling ang Diyos sa paraang nag-aalinlangan tayo sa Kanya. Huwag nating gawing sinungaling ang Diyos sa paraang isipin na wala na siyang magagawa para sa atin at sa iglesia. Kung kayo po ay magulang at inaalaala ninyo ang magiging kapalaran, kinabukasan ng inyong mga anak dahil nga sa nangyayaring ito sa kasalukuyan, mga kapatid, patuloy lang kayong magtapat, magmasunurin sa mga utos ng Diyos. At ang Diyos ang magpapala sa inyo at sa inyong mga anak. Para sa mga tunay na lingkod ng Diyos na sumasampalataya sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, ano ang kahulugan para sa kanila ng lahat ng nangyayaring ito, mabuti man o masama? Masama sa dahilang hindi labag sa kalooban ng Diyos, kundi nagpapahirap sa kalooban ng marami, nagdudulot ng siphayo. Pakinggan ninyo sa 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Para sa tunay na sumasampalataya at nananalig sa magagawa ng Diyos, ang lahat ng ito anya ay para sa ikabubuti. Nino ng mga tinawag ng Diyos. Tayo po ay sumasampalataya. Tinawag tayo ng Diyos sa iglesia para maglingkod at magpuri sa Kanya. Tinawag tayo at inaasahan tayo ng Diyos na pahahalagahan natin at susundin natin ang Kanyang mga utos. Ito po ang dapat na matiyak, lalo na po ng mga magulang na nakikinig sa amin ngayon, na ang buong sambahayan dapat ay nananalig pa rin sa kahalagahan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Higit sa lahat, dapat mula sa mga magulang hanggang sa mga anak na mamalagi sa pagsunod. Tatandaan ninyo mga kapatid, ang nangyaring ito sa iglesia, nangyaring ito sa marami sa atin, ay hindi ito nagpapahintulot. Hindi ito excuse na tayo ay hindi nasusunod. Tandaan ninyo, panahon ngayon ng pagdadalisay. Panahon para yung mga nag-iibig maligtas ay dumaan sa matinding pagsupok. Paano po kung itanong ng isang sumasamba na paano po kung magtagal pa ito? Itong kasalukuyan nating kalagayan, itong nangyayari na yung mga masasamang pinuno patuloy na sinisira ang bayan ng Diyos sa mga huling araw. Ibig bang sabihin, mga kapatid, hindi na ito sa ikabubuti? Basahin natin ang Isaiah 60:20 hanggang 22 sa bagong edisyon ng Magandang Balita. Ganito ang pagkakasipi natin. Ang pamimighati mo ay matatapos na
Ang Panginoon ang iyong magiging walang hanggang ilaw. Ang mga araw ng iyong kapigatian ay mawawala. Ang mamamayan mo magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako, ang Panginoon, nakaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Mga kapatid, kung sakaling magtagal pa ito, ibig bang sabihin hindi na ito siya'y kabubuti? Sana napansin ninyo yung pahayag ng Diyos sa pagsisimula ng mga talata ating binasa. Ang sabi ng Diyos, ang pamimighati mo matatapos na. Ako ang Panginoon, nakaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Sa mga tuwid, meron tayong tinatanaw na kabutihan na magaganap, mangyayari sa hinaharap. Kaya ang lahat ng ito, mga kapatid, sa ikabubuti pa rin. Sapagkat matatapos ang ating pamimighati. Pero tandaan ninyo, kailan? Ang sabi ng Diyos, kapag dumating na ang takdang panahon. Kaya tama na magtiyaga. Alam nyo, mga kapatid, tayo mismo naipapayo natin yan doon sa iba na mga nakakausap natin na dumadaing sa atin, hirap po ng buhay, hirap po ng kalagayan. Di ba nasasabi natin, tiyagain mo lang kapatid, magtiyaga ka lang, may awa ang Diyos. Kaya wag mawawala yung ating pagtitiyaga. Huwag nating tularan yung hindi na nagtiyaga, nawalan ng pagtitiis. Mabuti po bang ibinunga sa kanila? Hindi po. Ano ang ibinunga dun sa hindi na nagtiyaga? Wala nang pagtitiis. Hindi na sila nananalig sa Diyos. Hindi na sila naniniwala sa magagawa ng Diyos. Kung mayroong pinakakawawang mga tao, ay yung mga taong yan. Bakit? Umasa na lang sa sarili nilang karunungan, sa sarili nilang kakayahan. Kawawa ang mga taong yan pagka hindi nagbago. Ano po ang nakahandang gawin ng Diyos sa atin? Lalo pa nga nag-iigting ang panggigipit sa atin. Pakinggan nyo sa Eksodo 14:14, ganito ang pahayag. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman. Ano po ang nakahandang gawin ng Diyos sa mga naniniwala, nananalig at nagtitiwala sa Kanya? Ang sabi, ipagtatanggol kayo ng Diyos. Huwag nating aagawin yan sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Yung iba kasi nagmamagaling Hindi po. Siya ang magtatanggol sa atin. Maliwanag po yun. Kaya kung may nag-iisip, mayroong nagsasabi na, hindi, ganito dapat ang gawin natin Ay, huwag tayong makikinig sa mga yan, mga kapatid. Paubaya natin sa Diyos ang pagtatanggol sa atin.
Sa bandang huli ng talata, ang sabi, wala kayong gagawing anuman. Yun ba literal, mga kapatid? Talaga bang wala tayong dapat na gawin? Ang Diyos na ang bahala? Ano po ang part natin? Ano ang dapat nating laging gawin? Para ang Diyos, ipagtanggol tayo. Pakinggan ninyo. Babalikan po natin ang aklat ng Santiago, Kapitulo 5, basahin natin ang 13 hanggang 16. Nagbabata-baga ang sino man sa inyo. Siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang pagpupuri. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pinahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung magkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ano po ang dapat na lagi natin gawin? Para ang Diyos, ipagtanggol tayo. Palagi tayong manalangin. Maging mapanalanginin. Kaya yung mga panata natin, panatang pangsambahayan, panatang personal, tuloy-tuloy. Huwag tayong titigil. Sumampalataya tayo. Sa tuwing mananalangin tayo sa Diyos, nakikinig siya. May pagkakaloob niya. Ang dalangin natin, kailan? Sa panahong siya ang magtatakda. Brad, nananalangin ako palagi. Bakit nararamdaman ko parang hindi siya sumasagot? Kapatid, baka hindi matuwid ang pamumuhay. Baka hindi matuwid ang layunin. Baka may pag-aalinlangan. Bakit mahalaga, mga kapatid, na mamuhay tayo ng matuwid sa paraang sumunod tayo sa mga utos ng Diyos? Ang sabi sa talata, malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kung babasahin natin yung awit 34:17, ang sabi ron ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabaga. Sa matuwid, may pangyayari ang kanilang dalangin. Sa patuloy na sumusunod sa mga utos ng Diyos, diringgin sila ng Diyos. Pero sa taong hindi matuwid, at sa taong hindi umaasa sa magagawa ng Diyos, walang pangyayari sa kanya. Sino kaya ang makapagtitiwalang lubos at makatitiyak ng tulong mula sa Diyos? Basahin natin sa Isayas 30:18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan, itong Panginoon, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sino po ang makapagtitiwalang lubos at makatitiyak ng tulong ng Diyos? Natural, yung umaasa, nananalig, at nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid,
Walang dahilan para pag-alinlanganan natin ang pagkilos ng Diyos. Hindi masisira ang kanyang pangako, ang kanyang mga salita. Manalig lang tayo. Magtiwala lamang tayo sa kanyang magagawa. Anong pangako niya sa atin? Hindi niya tayo pababayaan. Opo, susubukin tayo, pero hindi niya tayo pababayaan. Nawa, ang leksyong ito na ating pinag-aralan, mga kapatid, ay lalong magpalakas ng ating pag-asa, magpatibay ng ating pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa atin. Kaya, bago tayo tumayo at muling manalangin sa ating Panginoon Diyos, inaanyayahan namin kayo, mga kapatid, na mauna kayong lumapit sa Diyos. Sabihin ninyo sa Ama kung ano ang dinaranas ng inyong sambahayan sa panahong kasalukuyan. Ikaw mismo na nakikinig, ano ang kailangan mo sa Diyos? Ano ang kalumbayan mo sa buhay? Ano ang pinapangarap mo para sa iyong mga anak at sa iyong sambahayan? Sabihin mo sa Kanya ngayon. Manalig tayo, mga kapatid, na kanina pa nag-aantabay ang Diyos na lumapit tayo sa Kanya sapagkat nakahanda siya na sagutin ang ating mga dalangin. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, at anuman ang inyong maranasan na mga pagsubok, huwag kayong bibitiw sa pagsunod at sa pag-asa sa magagawa niya sa atin. Tumayo kayo at aawi tayo, mga kapatid. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Tinawag mo kami sa iglesia. Ibinukod mo kami. Inaasahan mo kami, Ama, na magpupuri at luluhalhati sa iyo. Mula nang tawagin mo kami sa paglilingkod, sinikap namin, Ama, maging dapat sa iyo. Maging dapat sa tungkulin na kaloob mo po sa amin. Pinakahangad namin, Ama, matapos ang takbuhin ito na karapat dapat humarap sa iyo at tanggapin ang pangakong kaligtasan. Ama, hindi namin ito kayang gawin sa sarili lang namin. Mapagkulang kami, mapagkasala. Tulungan mo kami maging dapat sa iyo sa araw-araw ng aming buhay. Lalo na kapag darating na ang wakas, wakas ng mundo o wakas ng aming buhay. Naalaala namin ang mga mahal namin sa buhay na una nang nagpahinga. Ama, nakita namin ang kanilang katapatan
sa paglilingkod sa iyo at sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Sana po matularan namin sila. Maawa ka, Ama, na kapag ka dumating na ang wakas, magmana kami ng walang hanggang buhay. Makapanirahan kami sa bayang banal. Panahon ngayon ng pagdadalisay mo sa amin. Hawakan mo kaming mahigpit, Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Isang bagay ang aming gagawin. Tatawag kami sa iyo. Hihingi kami ng saklolo sa iyo. Nangako ka, sasagot ka. Hindi mo kami pababayaan. Ganito ang gawin mo sa mga kapatid namin. Saan man sila naroroon, pagka lumapit sila sa iyo at humihingi ng iyong tulong at awa, iabot mo ang iyong kamay sa kanila upang maitaguyod nila ang mga paglilingkod sa iyo. Nangangako kami, Ama, ano man ang mangyari, kami sa panig mo at sa panig ng iyong mga salita. Gamitin mong kasangkapan ang aming mga pagsamba para kaming lahat magabayan hanggang sa makarating kami sa iyo. Alalahanin mo ang mga anak ng mga lingkod mo. O Diyos ng langit, ibiyaya mo sa kanila ang magandang kapalaran sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, ibiyaya mong banal na takot sa iyo, maging dapat sila ano man ang kanilang marating. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Matanggap namin ang aming dalangin. Ama, salamat po sa iyong pagpapalakas, sa iyong pagpapatibay sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.